Mitch, gabi na, pwede akong makitulog sa apartment mo. Okay lang ako, Sofia. Gusto ko hindi. Hindi ko iiwan yung best friend ko after niyang irad lahat ng mga hinanakit niya sa buhay. Kaya kung sa ayaw at sa gusto mo, matutulog ako ngayon sa apartment mo. Mitch! Mitch! Nak! Papa? Hindi ka na gumalaw dyan sa kinauupuan mo. Ang sabi ko, tapos na kitang i-paint. Maganda ba? Ang ganda! This is a masterpiece. Galing ko, no? Alam niyo po, pagtanda ko, I'll be a painter din. Sabay tayo magpe-paint. Opo. O sige, kung yan ang gusto mo, dyan kita susuportahan. Mama, bumili po ako ng materials. Sabi ni Papa, magpe-paint daw po kami pag uwi niya eh. Ha? Bakit po, Ma? Patay na ang papa mo. Oh? Bumibili siya ng materials for his next painting. Tapos biglang pinasukan na magnanakaw yung tindahan. He fought back. Pero nasaksak siya na ilang beses. Mitch! Nananaginip ka. Magbubura muna dapat ako ng makeup tapos naririnig kita tinatawag mo si Tito. Napanaginipan ko si Papa. Huh? And I just realized something. Kaya pala sabi ng ex ko na I don't know how to live with the people around me. Kasi I stopped living when Papa died. That's when my life started to fall apart. Even Mama became so hard to herself that it affected me. Everything became so blurry. Everything became black and white. Alam mo ba na Papa's last painting was me? Na-influensyahan niya ako. Oh, Mitch. And now I finally realized kung ano yung gusto kong gawin. Gusto ko mag-paint. Gaya ni Papa. Tinulungan niya ba ako by appearing in my dreams, by showing me how to live with pain and happiness? Na I have to continue living? Miss ko na siya, Sofia. Miss ko na si Papa. Oh my gosh. Nag-resign ka? Kahapon lang and I just left. Wala naman kasi ako ka-close doon. Ayaw sa akin ng boss ko, ayaw sa akin ng mga katrabaho. Kaya di, Babay. Alam mo, akala ko dun ka na mamamatay kasi tanggap ka lang ng tanggap ng trabaho sa kanila eh. Hindi ka nagre-reklamo kapag ganito ganyan. Thank you at nakaalis ka na. OH. Ano nang gagawin mo ngayon nag-resign ka na? We'll still try to figure life, but may nagbago. Alam ko na kung ano yung gusto kong gawin. Hindi ka muna magtatrabaho? May ipon ako, Sofia. Kaya ko sarili ko. Iiwan mo na ako, Mitch. I will paint, I will rest, and I will take my time. Away from all the people who kept on pressuring me, away from my toxic neighbors, away from my ex, away from the city, away from my past work, away from the boring memories I created. Eh di boring ako. You are an exception. Best friend kita, duh. I'm starting to live again. So, I'll be fine alone, exploring the beautiful things around me. Alam mo, ngayon ko na lang ulit nakita yung ngiting yan. Thank you, Mitch. For what? For being alive up until now. Enjoy ka and please don't hesitate to call me. Ganda ng mural na gawa mo. Iba ka talaga, Mitch. Salamat ho. Ako naman next yung pader sa likod ng bahay ko. Gusto ko flowers. Yung malalaki. Opo. Sobra po yung bayad niyo sa akin. Ang galing-galing mo kaya magpinta. Basta okay na yun. Ano ba yan, Aling Narcy? Pero, nabalitaan ko, babalik ka na pala na Maynila, Neng? Opo. After 4 years, babalik na po ako. Feeling ko rin po kasi naiinip na yung best friend ko dun eh. Masaya ka na ba? Okay ka na ba? Okay na po ako. Sobrang okay na po ako. Dalaw ka ha. Mamimiss ka namin dito. Siyempre naman po. Pakilagay na lang po dyan. Thank you. I'm back. Mitch, Give me a hug, best friend. you've changed a lot. Kamusta ka na? Okay na ako, Sofia. Actually, bago ako pumunta rito, pumunta muna ako sa sementeryo. Dinalo ko sila mama at sila papa. Sinabi ko sa kanila na okay na ako, masaya na ako, buhay pa rin ako, tsaka nagpipintura na ako ng mga murals. I'm so proud of you. Hi, Ariza. Gawin mo yung assignment ko sa history. Sandali lang, Carmi. May gagawin kasi ako. Mas importante ko ba yun kasi sa grades ko? You promised me na babawi ka sa akin. Remember? Tinulak mo ako last week. Hindi ko sinasadya yun. Sinabunutan mo kasi ako. Nasaktan pa rin ako.
Nagkabukol pa rin ako. Now do my assignment or else ipapahiya kita. Kunin din palang dami pang arte. Carmi naman, huwag kang ganyan kay Ariza. Oh, ang sweet talaga. Nandito na yung savior mo, Ariza. You're so lucky na meron kang science sa buhay kasi kung wala, baka pinaglalamayan na kita. Joke! Sorry kung ginaganon kang Carmi. She's just jealous and insecure. Ayos lang, Sayan. Ginagawa ka naman yung turo mo sa akin. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga. Hindi na ako nagagawa ng assignment niya. Ariza, kain ka muna. Thank you, Sayan. Pwede ba kitang ihatid mamayang uwian? Don't worry, may sasakyan ako para hindi hassle sa'yo. Ah, pwede naman. Sige, thank you. Yes. Kinikilig ka masyado pangit. Carmi, walang karapatang kiligin ng mga pangit na katulad mo. Do you really think na makakakuha ka ng happy ending gaya ng iba? Gaya ko? In your dreams. Bakit ba galit na galit ka sa akin, Carmi? Ano bang ginawa ko? Ayoko lang sa'yo. Ayoko ng pangalan mo, ayoko ng itsura mo, lahat. Ayoko sa'yo. You annoy me so much, Ariza. Kaya as much as possible, get out of my sight. Or, mawala ka na lang kaya sa mundo. Tinatry ko naman na hindi magpakita sa'yo pero ikaw tong lapit ng lapit sa akin. Sumasagot ka pa Kung tapalan ko kaya yung bibig mo. Pero ayos lang, mawawala din yung tapang mo. Ano, napapal na ba sa'yo? I think so. You think so? Sayang naman, you're so slow. Kailangan niya na masaktan. Umamin ka na mamaya paghatid mo sa kanya, okay? Tapos halikan mo siya sa pisnga. Then after a week, dump her. Babe, kailangan ba talagang ihatid siya? Diring-diring na ako sa kanya Naiisip ko palang nakahalikan ko siya mamaya sa pisngi. Oh, feeling ko ina-allergy na ako. Just do it. Pagtiisa mo na lang siya tapos mag-alcohol ka na lang. Basta ang goal natin is to play with her feelings. Nakakairita siya Oo na po. Ariza! My gosh, akala ko kung sino nasunod sa akin. Where's Sayan? Sayan? Tsaka ano nangyari sa'yo? I thought hahatid ka niya. Paano niya ako ihahatid kung hindi na siya nahinga? What? Yung boyfriend mo kako ang hina. Sinaksak ko lang siya ng ballpen sa leeg, patay agad. Nandun siya sa sasakyan niya. Hinihintay tayong dalawa. Don't worry, magaling ako mag-drive. Are you serious right now? Ariza, what the heck? Gusto ko lang naman sumaya. Bakit kailangan niyo sirain yun? So the title of that story is When We Were in College. The genre is mystery thriller. Characters Ariza, Sayan, and Carmi. That's the book that I want you to publish. Anong kabaliwan to sinulat mo, Ariza? Do you really think that we will publish this? Miss Carmi, I deserve this. Please, I've been writing that book since we were in college. Isa pang ganda naman ang story na yun Maganda. Isa ako sa mga characters at lahat ng mga nandito ay nangyari sa totoong buhay. Sa tingin mo, hahayaan kitang sirain yung reputasyon ko? Sige nga, ano maganda rito? Si Ariza na nasa libro, namatay siya doon. Pero nabuhay ka naman sa pagkakapalo ko sa ulo mo dati Kaya lahat na nandyan sa libro ko, hindi nangyari sa totoong buhay. Get out! Get out! Carmi, you will publish my book. Ayaw mo namang matulad kay Sayan 5 years ago, diba? Si Sayan? I'm going to call the police. Makukulong ka. I understand. Yeah, call them. Tandaan mo lang na yung ginamit kong ballpen sa kanya, kay Sayan, may fingerprint mo yun. Bakit niyo kasi ginawa sa akin yun, Carmi? Bakit niyo ako pinaglaruan? E di sana wala tayo sa ganitong sitwasyon, diba? Sana makarinig na ako ng good news after 1 week, okay? Ipapublish mo ang libro ko. Tanggapin mo tong letter na sinulat ko para sa'yo, Kinsley. Love letter? Huh? Maybe. Saan ka pupunta? Alis na. Babasahin ko to habang nasa harap kita. Oh, nakakahiya. Kinsley, I've known you since last year and I could still remember how you made my heart throb in pain. Miski dugo ko umaalon kapag nakikita kita. Gusto ko lang malaman mo na I-admire you and your personality. Genesis. Genesis, ang corny nun. It's short and cute. First time ko makareceive ng ganito. Seryoso?
Oo, but anyway, bakit in pain? Di ba dapat kinikilig ka or something like that? Ano ka? May sakit sa puso? Paano mo nalaman? Wait, what? Hindi naman malala. Pero ayun, mas nananaig yung sakit kapag kinikilig ako. Mamamatay ka na ba? Huh? Alam ko ang vulgar ko, pero hindi nga malala sakit ko. Kalma, Kingsley. Feeling ko tuloy nag-aalala ka para sa akin. Nag-aalala talaga ako kasi what if mamatay ka dahil sa akin? Yung tipong pagkakita mo sa akin, kinilig ka tapos inatake ka. Wag! Ayoko! Bakit ka natatawa? Di ba dapat na-offend ka? Mainis ka sa akin para mawala yung feelings mo sa akin. Sorry ka. Pero isa sa mga nagustuhan ko sa'yo ay yung strong personality mo. Kaya, mahirap yung gusto mo. I'll keep liking you no matter what. Hoy, bakit? Kakakilala ko pala sa'yo, pero bakit bakit ang charming mo, ha? Visit. Shucks. This is so naughty. Excuse me, I have to go. Thank you, Rito. See you when I see you, Kinsley. Thank you for reading my letter. Happy birthday, Kinsley. Binigyan mo pa rin ako ng regalo. Ayaw mo ba? Gusto. Notebook. Ang hirap mo talagang basahin. Hindi ko alam kung impressed ka ba sa notebook na yun or disappointed ka. Notebook na may poems. Sinulat mo? Hey. Oo. Mahilig ka talaga magsulat, no? Sobra. Tapos alam mo ba? Kinikilig ako. Huh? Sabi mo nahihirapan kang basahin ako, kaya ayan. I just told you what I felt. Kinikilig ako. Thank you for this. Hoy! Ano ba? Sungit mo naman po. Sino ba kasi inaantay mo? Malayo pa lang, kita na kitang nakatulala dyan. Ikaw ay inaantay ko. Huh? Ang hilig mo sa ha na yan. Wala ka ba ibang sasabihin kundi yan lang? Sumabang magulat? Huwag kang magulat at baka atakihin ka. Ikaw ha, nafu-fall ka na sa akin, no? Mama mo na-fall. Sumbong ka sa mama ko. Favorite ako ni tita, sorry ka. Kalma. Kinsley? Bakit nandito ka pa? Inaantay si Genesis. Uwian niya na, diba? Kanina pa siya hindi nagre-reply sa akin eh. Kanina pa sinugod sa ospital si Genesis. Mukhang tuluyan na nag-fail yung heart niya eh. Sabi niya hindi naman malala sakit niya eh. Kinsley, nag-flatline na daw siya. Ano? Gusto ko na umuwi. Hindi pa pwede. Sorry. Nagulat ba kita? Kinsley? Hi. Tagal mong gumising. Muntik na ako mainip kakaantay sa'yo. Last week pa kaya ako gising. Alam ko, pero ang tagal pa rin nung 2 months kang tulog. Ayun, sabi ni tita, mag-focus daw muna ako sa exam ko, kaya kahit gising ka na, pigil na pigil pa rin ako sugurin ka rito. Nag-alala ka, no? Kala mo, patay na ako, no? Malamang! Nag-flatline ka eh. Tsaka pag namatay ka, paano na kami? Paano na ako? Ha? Ano yun? Kung kailan gustong-gusto na kita, tsaka mo ako iiwan? Huwag ganun, oy! Oh, araw-araw nagsusulat ako para sa'yo. Lamunin mo yung mga letters ko. Mabusog ka sana dyan. Kinsley. Tsaka huwag ka masyadong kiligin at baka ano pang mangyari sa'yo. Kalmang kilig lang, okay? Tsaka na rin yung I love you ko kapag tayo na tsaka nakalabas ka na sa ospital. Eh di tayo na. Gusto mo bang ibaon ko yung swero mo sa noo mo? Manahimik ka nga.